para sa mga hindi nanalo, wag malungkot. Tignan nyo yung date. Malapit na namang mag-Sunday, kaya may mananalo na naman ng 6 na tao ng 200 pesos. Kagaya ng paulit-ulit kong sinasabi, ang kailangan lang gawin, mag-comment ng hashtag ang Ninuno Raffle at hashtag Kwentong Bayan Raffle. Entry nyo yan sa 200 pesos every Sunday at entry din para sa raffle natin sa December ng hoodie at oversized shirt. Nga pala, sa December 15 ko ipapakita ang design ng damit at hoodie. Doon na din ang announcement ng mga winners. At kung sakaling hindi manalo, pwedeng mag-order sa Facebook page ng JD. Search nyo lang sa Facebook, JD, pero sa December 15 pa yung start ng selling natin. Kaya abangan nyo yung December 15, antayin yung post ko. Kasi 30 pieces oversize, 30 pieces hoodies lang ang ipuproduce ko, paunahan na lang tayo JIP. At sana kapag naroon na rin kayo sa Facebook page, request ko lang mag-leave kayo ng review kasi binabasa ko yan kung anong message nyo sa akin. Yung iba nakita ko na nakakataba ng puso yung mga sinasabi sa reviews. Ang laking tulong, nakaka-inspire na mas galingan ko pa sa ginagawa ko araw-araw. Muli, wag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Hanggang sa napansin ni Romulo na biglang sumisinghot ang mga gabunan. Paglingon sa itaas kung saan naroon sila Warlito at Arisco. Nakasenya si Arisco na pwede na silang umatake. Mga kasama, walang bubuhayin kahit isang gabunan. Sugod! Wika ni Romulo. Nagsalpukan ang mga burang at gabunan sa kapatagan. Kita ang paglipad ng ulo. Talsik ng dugo. Rinig na rinig ang alingawngaw ng ungol ng mga gabunan. Isa-isa nilang pinapatay ang mga ito at hindi halos makagalaw. Parang nagsasanay lang ang mga burang. Walang hirap nilang pinapatay isa-isa ang mga kalaban. At kahit madami, tila walang nagawa ang mga ito kung hindi ang tumayo lamang at pagmasdan ang mga kasama na unti-unting nauubos. Hanggang sa umatras na ang iba, may nagsabi na nabalot ng poder ang lugar kaya hindi sila makalaban. Nang makalayo ng kaunti sa lugar, dito na naghamon ang mga gabunan. Sinabihan ng mga burang na huwag silang duwag at lumaban sa labas ng poder. Mga duwag pala kayo mga burang. Nagtatago kayo sa lakas ng orasyon. Dito tayo sa baba. Wika ng isa sa mga kalaban. Ang duwag hindi umaatras. At saka, kahit nakawala kayo sa poder na orasyon, hindi pa rin naman kayo makakaligtas. Wika ni Makar. Sumugod itong mag-isa. Inabisuhan naman siya ni Patronyo na huwag sumugod. Pero hindi nakinig si Makar. Nang lumabas sa poder ang burang, sabay-sabay itong sinugod ng mga gabunan. Nakailag naman si Makar dahil pumaitaas. Ngunit malalakas sa mga gabunan at kaya nitong lumundag at maabot ang burang. Nadakma ang pakpak ni Makar kaya nagpaikot-ikot ito hanggang sa bumulusok at bumagsak sa lupa. Dito na dinaganan si Makar at hindi naman nakatiis si Patronyo. Tinulungan niya ang anak ngunit maraming sumasalubong sa kanya. Teka lang tay, may mga sugat na po kayo! Wika ni Preseda sa ama. Ngunit dumiretso pa din ng sugod si Patronyo. Ang mag-ama Romulo, wala na sa lugar. Lumabas sila sa patibong. Wika ni Karong kay Romulo. Napatigil sa pagpaslang sa gabunan si Romulo. Mabilis itong tumakbo papunta kay Makar na pinagtutulungan ng mga gabunan. Nakita niya din si Patronyo na hirap
habang sinasalo ang mga pag-atake ng kalaban. Isa-isang dinampot ni Romulo ang mga gabunan na nakadagan kay Makar. Patay ang sinumang mahawakan ni Romulo. Hanggang sa nagsiatrasan ang ilang nakadagan at nakita ni Romulo ang kalagayan ni Makar. Halos hindi na makagalaw. Sobrang dami ng malalaking sugat. Bale ang 2 pakpak. Nakatabingi ang panga at halos hindi na mamukaan. Ngunit humihinga pa si Makar. Kaya binuhat ito ni Romulo at mabilis na dinala sa tabi nila Arisco. Kagad siyang bumalik upang tulungan naman si Patronio. Nakita niya nakatabi nito si Preseda na nakikipaglaban. Ngunit napansin niya ang panghihina ng dalaga at may sugat na din ito sa katawan. Anak, umalis ka na dito. Bumalik ka sa poder. Hayaan mong ako ang pagpiestahan ng mga gabunan. Wika ni Patronio. At kahit walang laban, nanatili itong nakatayo at sinasalo ang bawat atake hanggang sa naabutan siya ni Romulo. Humarang sa kanyang harapan ng binata at nagliliyab ang mga mata ng dahil sa galit. Sobrang nagtaka si Patronio dahil hindi na ito ang karaniwang nakikita niya kapag nag-aanyong burang ang binata. Mas malaki ang katawan at yung itim na mga mata ay naging kulay pula. May mga balahibo na din ang batok na halos kapareho sa mga gabunan. Sabihin mo sa akin, Preseda, kaya mo pa bang kumilos? Dalin mo ang tatay mo sa itaas. Mang Patronio, huwag mong isugal ang buhay mo. Salip hayaan mong ako ang magsugal ng buhay ko para sa inyo. Wika ni Romulo. Matapos makaalis ng mag-ama, sinunggaban pa isa-isa ni Romulo ang mga gabunan. Ngunit hindi ito nakakapalag at pinapatay lang ang bawat lumalapit. Yung mga mata ni Romulo, habang nakikipaglaban ay nakatuon sa iba't ibang direksyon. Tinatanaw niya kung nasaan si Rahid. Kaya niyang pagsabayin ang pakikipagbuno habang iba ang laman ng isipan. Natatamaan naman si Romulo at hindi kailang may sugat na din ng binata, ngunit hindi gaano kalala. Hanggang sa meron siyang nakita na ubod ng tanda. Malaki ang pangangatawan. Napakalayo ng posisyon at nakapatong lang sa isang malaking bato habang pinapanood ang digmaan. Nakakasigurado si Romulo na ito ay walang iba kung hindi si Rahid. Umangil ng malakas si Romulo habang nakatingin sa malayo sila Arisco at Warlito. Makikitang gulat na gulat ang mga ito sa nangyayari sa binata. Naramdaman nila ang biglaang paglakas ng aura ni Romulo. Mukhang hindi paganap ang pagiging burang niya noon. Ngayon ko pa lang siya nakitang ganyan. At habang nakikipaglaban, meron pang nagbabago sa kanyang katawan. Wika ni Patronio. Kung ako sa'yo, Patronio, huwag ka munang magsalita. Sumisirit ang dugo mo sa dibdib. Pero tama ka. Kahit dito sa malayo, parang sinasampal ako ng malakas na aura ni Romulo. Nararamdaman mo rin ba, Arisco? Wika ni Warlito. Sino ba namang hindi makakaramdam? Siya lang naman ang may pinakaangat na lakas sa lahat ng mga kalahi natin. Hindi pa nga siya ganap at paunti-unti nang nagigising ang lakas ng purong burang sa kanyang katauhan. Nakakatiyak akong may malaki pang pagbabago na mangyayari mamaya-maya lang. Karong kaibigan, doon sa lugar ni Romulo, isama mong iba at proteksyonan mo siya. Mungkahi ni Arisco at tumangulang si Karong. Biglang humuni ng sobrang nakakakilabot. Huni ng wakwak na tinatawag ang mga kauri. Sumunod kayo sa akin.
Bawat sasalubong kay Romulo, papatayin nyo. Ako nang bahala sa ibang makakalusot. Wika ni Karong sa ibang mga wakwak. Nakasunod din si Iping at iba pang anak ni Warlito. Preskong presko pa ang mga ito at wala pang kahit isang galos na natamo. Biglang dumating sila Puran at Galor. Sugatan si Puran sa bandang kamay, habang si Galor naman natuluyan na ang pakpak. Bali na ang isa at naglalakad na lamang. Palapit silang lahat kay Romulo. Ngunit nang mapansin ng binata na lumalapit ang mga kasama, nagalit ito at pinabalik sila sa loob ng poder. Sinabing siya na ang bahala sa labanan. Umalis kayo dito. Mapapahamak lang kayo sa ginagawa nyo. Ayokong may masawi. Kaya umalis na kayo! Wika ni Romulo at napaluha ang mga mata ni Iping. Maging si Puran ay ganon din. Ramdam nila ang taus-pusong pagmamahal ni Romulo sa mga kalahi. Huwag kang hangal, Romulo. Ipinaliwanag ko na sa iyo ang mangyayari sa digmaan. May mamamatay at may mananatiling nakatayo para sa inaasam na tagumpay. Sa mga sandaling ito, mawalang galang na sa iyo pero ikaw lang ang bukod tanging nilalang na nagbigay ng pag-asa sa mga burang. Ganon din sa lahi naming mga wakwak. Paano kapag may nangyari sa iyo? Mawawalan kami ng pag-asa. Tulungan na natin si kaibigang Romulo. Wala na sa pag-iisip si Romulo at iba ang nakikita ko sa kanya ngayon. Kahit anong mangyari, protektahan natin siya. Wika ni Karong at hindi nakapagsalita si Romulo. Pasugod lahat ng kasama sa mga nakaharang kay Romulo. Ngunit inuunahan niya ang mga ito bago pa tuluyang makalapit ang mga gabunan. Napapailing na lang si Karong sa mga sandaling ito, ngunit patuloy pa rin sa kanilang ginagawa. Hindi naman lahat nasasalubong ni Romulo dahil may iba na nanggagaling sa hindi malamang direksyon. Ito ngayon ang pinapatumba nila Iping. At ilang sandali pa tila mas dumami ang bilang ng mga gabunan. Hindi na halos mapigilan ng mga kasama ang bawat pag-atake. Habang si Romulo ay nanghihina na, marami ng mga sugat at may dugo na ding lumalabas sa ilong at bibig. Hanggang sa nagsipulasan ang mga gabunan. Napatigil naman sa ginagawa sila Karong. At si Romulo, makikitang sobrang nagtaka ngunit galit na galit pa rin ang muka. Hindi nagsitakas ang mga nagpulasang gabunan. Humanay sa gilid at pinalibutan sila ng mga ito. Hanggang sa nakita ni Romulo na lumundag ang matanda na nakita niya sa malayo. Yung hanay ng gabunan, biglang nagkapit-bisig sa gilid at nakita ng binata na tila nagbibigay ng daan sa pagpasok ng matanda. Unti-unti itong lumalapit sa kanila. Si Rahid. Yan ang anyong tao ni Rahid. Sobrang tanda na pero napakalakas niya. Katumbas ng maraming gabunan. Wika ni Iping. Mukhang makikipag-usap sa'yo, Romulo. Wika ni Karong. Ngunit bigla na lang lumapag si Warlito malapit sa kanila. Romulo, hindi namin siya napapatamaan ng orasyon. Taglay ni Rahid ang tanga ng demonyo. Wika ni Warlito ngunit hindi nagsasalita ang binata. Humahangos lang at makikita ng mga kasama ang unti-unting paghilom ng mga sugat nito. Puran, Galor, yan ang katangian ng purong burang. Ang paghilom ng sugat na 3 beses ang bilis sa normal na kalahi. Ano kayang pakay ni Rahid? Basta bantayan niyo ang paligid at baka bigla tayong dumugin sa gitna. Wika ni Iping sa mga katabi. Hanggang sa ilang metro na lang ang distansya ni Rahid.
Dito na nila nakita na nanggigigil na ang muka at may hawak pa na pinagdikit na maraming bilog na parang malaking rosaryo. Nakita ko ang labanan. Naigit pa sa nakita ko noon. Nakita kong mas lamang kayo kung ikukumpara sa amin. Bagaman marami kami, ngunit napaghandaan nyo ang lugar. Naisip ko ang paraan upang matigil ang pagdanak ng dugo sa lupaing ito. Simpleng paraan. Kami lang ni Romulo ang magtatagisan ng lakas. Diba Romulo? Pareho lang naman tayo. Ikaw ang sadya ko at ako din ang pinupunterya mo. Wala akong pakialam sa anak kong si Itar. Gabunan lang siya. Walang pinagkaiba sa mga nakikita niyong nakapalibot. Pero ikaw Romulo, oras na ng pagharap nating dalawa. Wika ni Rahid. Tama ka ng sinabi mo, kaibigan. Pero ibahin mo ako. Ang katulad ko, mahal ko at ibubuwis ko ang buhay ko para sa mga kalahi ko. Kung ito ang sadya mo sa paglapit, sumasang-ayon ako. Kapag isa sa atin ang namatay, dito natitigil ang digmaan. Tugon ni Romulo. Hindi pa ako tapos sa dapat kong sabihin, Burang. Maaring yon ang katapusan ng laban. Ngunit kapag napatay kita, lahat ng mga kalahi mo, maging ang mga wakwak, nakapusta ang simpatya. Mapapasailalim sila sa aking pamumuno. Magpapasakop sila sa akin. At kapag napatay mo ko, ganon din sa'yo ang mga gabunan. Wika ni Rahid. Bigla namang sumabat si Warlito at sinabing hindi sila magpapasailalim sa pamumuno ng isang gabunan kahit pa may mangyari kay Romulo. Dumagdag pa si Karong, kaparehong prinsipyo kay Warlito. Naiintindihan ko kayo mga kasama, pero kapag nangyari yon, matitigil na ang mga gabunan sa pagtatangka sa mga burang. Maaaring maging malaya din kayo. Matitigil ang digmaan. Pero nakadepende ang lahat kung sino ang mananalo. Hindi pa nangyayari ang labanan, kaya huwag niyong pangunahan ang magiging resulta. Lahat ng mga burang, dito lang kayo sa likod ko. Pumunta kayo sa bakod. Doon lang at manood kayo sa labanan. Mang Warlito, pakiusap. Pagod na akong makita ang mga kalahi kong naghihirap. Pagod na ako sa pagtuloy na paglaganap ng karahasan sa bawat isa. Ipupusta ko ang buhay ko sa digmaang ito. Wika ni Romulo. Naiintindihan kita, kaibigang Romulo. Narinig niyo ang sinabi ng purong burang. Kaya walang magrereklamo. Nga pala Romulo, si Rahid. Siya ang nakabuno ng pinakapunong burang. Nanalo ang purong burang noon sa labanan, ngunit namatay ito dahil sa lason. Hoy Rahid, akala mo ba hindi ko alam yon? Walang ibang gabunan ang may hangaring paghahari kung hindi ikaw lang. Noon ka pa may pagkamuhi sa mga burang. Maraming taon ka nang nabubuhay. Maraming burang at tao nang pinaslang. Hindi na mabilang. Siguro napapanahon na para tapusin ang paghahari-harian mo. Matitigil yan sa huling itinakda na si Romulo. Kaibigang Romulo, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat. Sa iyo nakasalalay ang lahim burang at wakwak. Wika ni Warlito. Sumigaw ang lahat ng mga burang sa bakod, sa mga puno, sa ilog, at mga nasa likuran ni Romulo. Paulit-ulit nilang sinisigaw ang pangalan Romulo. Umalingaw-ngaw ito sa buong lugar. Kasabay ng pangyayari ay natatawa lang si Rahid
Umaatras na ang mga burang habang nakikipagtitigan sa mga gabunang nakapalibot. Dito na nagpalit ng anyo si Rahid. Nakita ni Romulo ang anyong gabunan. Sadyang kakaiba kumpara sa normal. 3 beses ang laki nito sa kanya. Sumigaw naman si Warlito sa malayo na huwag magpapatama kay Rahid. Hindi nagsalita si Romulo. Seryoso ang muka habang nakatitig lang si Rahid. Ilang sandali pa ay dumipa ang kalaban at pumadyak sa lupa. Umangil ng napakalakas. Kitang-kita ng binata ang madaming laway ni Rahid na tumutulo sa bibig. Inunat ni Romulo ang katawan at ilang sandali pa. Pumorma na ito na handa ng lumaban. Yung mga gabunan at burang na nanonood ay tensyonado ang mga muka. Wala ni isa ang nagsasalita at sobrang tahimik sa lugar. Akma sanang hahakbang si Rahid ngunit binigla siya ni Romulo. Mabilis na parang kidlat at sinuntok si Rahid sa sikmura. Sinundan pa ng malamasong pagdakok gamit ng 2 kamay ni Romulo sa ulo ng kalaban. Makikitang sumimangot ang muka ni Rahid. Umangil ng napakalakas at mabilis na dinakma si Romulo sa leeg. Nasa kalang binata habang ang mga kuko ni Rahid ay papunta sa dibdib ni Romulo. Hinila ng binata ang kamay kaya hindi siya natamaan ng pagsaksak ni Rahid. Bumagsak sa lupa ang gabunan at mabilis na bumalikwas. Walang pinagkaiba sa pinakaunang punong burang. Bago pa dumating si Alejandro, ang nanay ni Celia na siyang lolo mo. Alam mo bang pangatlo ka? Pangalawa si Alejandro. Nagpatiwakal si Alejandro sa isang walang saysay na dahilan. Parang katulad mo din ay nagpapakahangal sa pinaninindigang prinsipyo. Ang pinakaunang punong burang. Akala mo ba ganun kabuting nilalang? Mabuting pinuno sa lahat ng mga aswang? Hindi. Lahat nagkakamali. Hinuhusgahan niya kagad. Kung hindi pinapatay, pinaparusahan ng sobrang saklap. Binabalata ng paa at kamay. Maraming mga gabunan ang nakaranas doon sa pinakaunang punong burang. Wika ni Rahid. Gabunan, marahil ikaw lang din ang naging dahilan kung bakit sila nagkasala. Baka naman pinaikot mo ang ulo at gumawa ka ng hindi tama batay sa napag-usapang kasunduan. Alam mo Rahid, tatak na sayo ang hangarin at pagkainggit sa punong burag. Hindi malayong napakadumi ng isipan mo. Ang isang pinuno ang nagpapatupad ng matibay na batas at ito ay prinsipyo na meron ang isang hari. Ang ginawa ng tatay ni Lola Celia, hindi ba't nagpakamatay siya ng dahil sa prinsipyo? Yun ang tunay na paninindigan. Hindi katulad mo na isang traidor. Nagpasimula ng karahasan sa dating payapang samahan. Papaikutin mo pa ang isipan ko. Hangal ka ba? O sadyang wala ka sa tamang katinoan? Ang dami mong dahilan. Ito ba ang ginamit mo para manipulahin ang mga mabubuting aswang? Nakakadiri ka. Wika ni Romulo na siyang nagpagalit ng husto kay Rahid. Sinunggaban niya si Romulo at buong lakas naman itong sinalubong ng binata. Malaki man ang gabunan ngunit tila wala silang pinagkaiba ng lakas. Nagsalpukan sa ere ang dalawa. Kapwa nagkasabay pa ng pag-atake. Tinamaan sa mukha si Rahid. Habang si Romulo naman ay nadaplisan ng kalmot sa balikat. Mabuti na lang at hindi bumaon ang kuko. Pagkabagsak sa lupa,
Nawalan ng balanse ang gabunan. Ngunit si Romulo naman, pabalik na ito sa pag-atake. Kagad siyang napunta sa likod ng gabunan at paulit-ulit itong sinuntok. Binunot din ni Romulo ang kalis na nakasugbit sa likuran at sinubukang itarak sa batok ng gabunan. Ngunit kumalansing lang ang bakal. Nagulat si Romulo nang mabali ang patalim. Naabot siya sa paa ni Rahid. Hinablot ang binata at ibinato sa isang malaking puno. Sumalampak ang likod ni Romulo sa isang sanga. Nayanig ang puno. Nagsipaglipat ng pwesto ang mga nakadapo doong burang. Dito nakaramdam ng sobrang pananakit ng katawan ng binata. Parang nabali ang bewang at nahirapan na sa pagtayo. Pilak, tanso, at kahit anong bakal maski binasbasan pa yan ng simbahan. Wala yang silbi at hindi uobra sa akin. Marahil uobra yan sa ibang gabunan. Ngunit napalakas ko ng napalakas ang poder sa sariling katawan. Bueno, kung hindi mo na itatanong, bakit gusto kong masupil ang mga namumunong aswang? Dahil ako lang ang namumukod tanging gabunan na nabibilang sa pinakaunang antas. Ang ibig sabihin, ako ang pinakamalakas na nalikha ng isang makapangyarihang hukluban. Siguradong napapansin mo na iba ang lakas ko kumpara sa mga ordinaryong gabunan. O bakit ganyan yung mukha mo, iho? Mukhang nahihirapan ka na, kaibigan. Bali na ba ang katawan mo? Wika ni Rahid. Si Preseda naman at iba pang kasama. Kitang-kita ang pag-aalala sa kalagayan ni Romulo. Hirap na ito sa pagkilos. Bagsak na ang balikat at nakasimangot ang muka. Halatang sobrang sakit ng dinadaing sa katawan. Romulo, huwag kang ganyan. Huwag kang magpakita sa aming nahihirapan ka. Wika ni Preseda. Mukhang kailangan na nating tumulong. Hindi ko kayang manood na lang sa ating kaibigang Romulo. Ngayon ko palang napagtanto na sobrang lakas talaga ni Rahid. Mga kasama, tulungan natin siya. Wika ni Arisco, ngunit pinigilan sila ni Warlito. Mababasag ang nangyaring sumpaan at magmumukhang traidor ang mga burang. Dagdag pa dyan, parang tinapakan nila ang sariling dignidad kung lalabag sila sa napag-usapan. Tanggapin natin kung ano man ang mangyayari. At saka hindi pa tapos ang laban. Sumusuko na ba si kaibigang Romulo? Sa katunayan, kahit hirap ang kalagayan niya ngayon, nananatili ang lakas niya at nagpapatuloy pa ang pagdagdag ng lakas. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Heads up lang, baka last 2 episodes na ng kwento natin, kaya abangan ng mga susunod na mangyayari sa ating storya. At syempre, huwag kalimutang mag-comment ng hashtag ang Ninuno Raffle at hashtag Kwentong Bayan Raffle, at palagi kayong bumisita sa ating Facebook page na JD. Pakisearch lang sa Facebook, JD, para sa mga updates ng mananalo sa raffle at para sa update ng oversized shirt at hoodie. Yun lamang, JIP. Maraming salamat. Paalam.